na naman ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Bida na naman ang iba't ibang uri na nagsisimbolo dito. Naunguna dito ang makukulay na parol kung saan tuwing Pasko lamang natin dito makikita. Magandang gabi po at nandito ako ngayon sa Malolos, Bulacan kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri at disenyo ng mga parol. Simula na naman ng Vermonts. Hudyat na din ito na nalalapit na ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Kahit saan ka tumingin ay mapapansin mo ang mga bagay na magpapaalala sa iyo na panahon na naman ng Pasko. Bukod sa Christmas tree at mga hamonado, ay laganap din ang mga parol. Iba't ibang uri at disenyo at makukulay na parol ang naglipana sa mga kalsada. Si Mang Edgar Cano ay isang Kapampangan na gumagawa ng mga parol at sa tuwing buwan naman ng Hulyo, siya ay lumilipat dito sa Malolos, Bulacan upang gumawa ng mga parol at may ma-display na din. Magwawalong taon na negosyante ng parol si Mang Edgar. Kadalasan, ang mga materyales gaya ng kapis at bakal ay kinukuha niya pa sa Bataan, Visayas at Cavite. Medyo challenging eh. Halimbawa, hindi ka nawawalan ng lagi kang may natututunan. Halimbawa, sa pag-electrical na lang, yung mga hindi mo alam, pagka tinututukan mo, nalalaman mo. Kasalukuyang mayroong 2 pwesto ng tindahan ng parol si Mang Edgar dito sa Bulacan. Isa dito sa Malolos at ang isa naman ay matatagpuan sa Baliwag. Nakapag-export na din sila ng parol sa ibang bansa gaya ng Canada. Kasi traditional kasi na symbol ng Christmas. Kami kasi baby yung namin, 1-year-old yung anak namin. Kaya gusto namin ma-expose siya dun sa mga tradition sa Pilipinas. At saka maganda yung lights para sa 1-year-old. Kasi kahit paano naman kumikita. Sa pamamagitan ng mga parol na ito, talagang masasabi natin na malikhain ang mga Pinoy. Ito ay simbolo na din na talaga namang laging makulay ang Pasko dito sa Pilipinas. Muli, ito po si Charmaine Capili, nag-uulat para sa RTVP News.